rin natin yung mga yan, arkilahin. At yun na nga, nag-announce na rin ako no, na bago yung date. Pero mamaya na natin pag-usapan. No? So, start na tayo muna tayo sa ating mensahe sa umagang ito. At nais kong bigyan ng title at tema itong mensahe na ating pakinggan o mapag-aaralan. At kinuha ko ito sa message ni Brother Branham, itong ating tema, title na ating gagamitin. We're building a building. A building of God. Amen? At kapag sinabing building, ay ang naiisip talaga natin ay yung structure. Di ba? Naiisip natin yung pagtatayo ng mga tinatawag na mga struktura like mga building, houses. Amen? At alam din natin ang message ay lagi itong itinitipo ang mga natural thing to spiritual thing or spiritual thing type to the natural things. Kaya nais nating dapat masigit na maunawaan ano ba yung sinabi ng propeta na we're building a building of God. Amen. At alam din natin no sa labas ng message, amen, sa mga organizations, even dito sa end time world, no? Of course, dito rin ay may mga organization, hindi lang ang denomination. Meron sila mga tinatawag na mga mission, lalo yung mga foreign mission. At kapag nagmi-mission sila dito sa mga tinatawag na third world country at isang Pilipinas, of course, ang mga alam nila kung ano ang pangangailangan ng mga maliliit na mga simbahan dito. Kaya pinupuntahan nila yung mga kasuluk-sulukan ng mga probinsya, mga bundok, di ba? Yan yung mga missionary mission. At kapag nakita nila kung gaano kahirap, amen, pangangailangan ng mga local churches na mga napupuntahan nila, ay inire-report nila yan pagbalik nila sa kanilang mga designated local churches. No? Kaya nga meron silang tinatawag na mission for building. No? Meron silang fund. So meron silang mission fund. At yan yung mga totoong nangyayari talaga. No? At kahit dito sa end time. Kaya naman, ang mga pastor dito ay naghahanap at bumubuo ng mga ministerial groups upang magkaroon sila ng pagkakataon na makahingi ng helps. Hindi lang sa mga local churches, maging doon sa mga contact ng mga missionary, ng mga foreign missionaries. Doon sila ihingi para maitayo nila yung kanilang mga building, yung mga churches. So yan talaga yung nangyayari talaga, no? Kaya makita natin maraming mga end-time churches, mostly mga end-time churches ay meron talaga sila mga church building. Amen. Dahil yan talaga yung nangyayari na may mga tinatawag na foreign building fund na umiikot na pinapadala dito sa mga leader ng mga ministerial association at itutulong nila yan sa mga churches na kung saan wala pa talagang maayos na building church. Okay? So, marami ngayon, nakikita ko na nagtatayo sila ng mga building for their churches at hindi tayo against doon. Amen.
Pero sa message na to na nais kong dalhin ay makita naman natin yung mensahe na to na we're building a building, a building of God. Amen? At meron akong isang quote dito na pinagkuhaan yan. Amen. Dito sa message na kung kayo din ay madalas na nagbabasa, dito ko kinuha yan. Itong ating title at tema na ating gagamitin. Dito ko kinuha sa message na birth page. Sabi dito, we are not building a wall like we start off with Luther's message. Go right down a straight line or a Pentecostal message. We are turning a corners. We're building a building. God's word is the blueprint. So kapag magtatayo ka ng isang building, of course, ay may blueprint yan. Kaya kapag mayroong isang tao na nagtayo na walang blueprint, sigurado yan ay hindi matibay yan at magulo. Amen? Kaya mangyayari yan, pag walang blueprint, nagtatayo ka, pag walang blueprint ay kung ano na lang yung lumabas. Amen? Kung hindi ka masiyahan, babaguhin mo uli kasi walang blueprint. Amen? Pero sa ating ngayon, kahit sa batas, pag magtatayo ka ng building, yan ay kasama na sa building code. Amen? Dapat meron ka talagang blueprint, merong engineer, di ba, na gagawa niyan. Amen? Yan yung mga blueprint. Okay? At pagdating naman sa building of God, yung God's blueprint ay walang iba, sabi dito, God's word is the blueprint. Amen? Kaya mahirap na kung hindi talaga tayo tunay na Kristiyano, hindi tayo genuine believer, hindi tayo genuine born again, ay mahirap magpanggap. Kasi ang pagiging genuine Christian, genuine message believer, meron niyang blueprint. Amen. Amen? Titingnan yan, i-check yan eh. Kung talagang yung building na yan talaga ay merong blueprint. So, titingnan yung blueprint. So, ganyan tayo. Kung sasabihin na tayo ay mga tunay na mga mananampalataya, mga message believer, I don't care kung ikaw ay kaya mo mag-preach, kaya mo mag-share, meron kang gift na mag-present, mag-preach, mag-share, titingnan pa rin kung yung buhay mo ay nasa blueprint. Amen. Tama? At tandaan natin, ang blueprint lagi ay ang Word of God. So, titingnan lagi. Kaya kung ano yung kino-confess natin, madaling mag-confess, madaling magsalita, madaling pumunta sa pulpito, mag-alay, di ba? Magbigay ng testimony. Pero tandaan lagi natin na mayroong blueprint. Okay? Yan lagi yung pagbabasihan kung tunay talaga yung lahat ng mga sinasabi natin. Lalo kung nangangaral ka, nag-preach ka, mayroong blueprint. Kaya hindi pwede na mangangaral ka, magsasalita ka, mag-testimony ka, yung buhay natin ay iba sa blueprint o wala sa blueprint. Okay? Kaya nga, kung tayo ay magtatayo, we're building, ang itatayo natin mga kapatid, yung building of God. At ang blueprint ay God's Word. So napakabigat para sa isang tao na mag-testify na I am born again, bride ako, di ba masabigat yun? Bride of Christ, believer, anti-message believer. Mapapatunayan yung mga claim na yan kung lahat ng mga sinasabi natin ay nasa blueprint. So, laging may blueprint. Amen? Yan, ang Word of God, ang blueprint. So, lahat yan, from Old Testament, di ba?
from Genesis hanggang, hindi, sa Old Testament. Anong dulo? Malakay. Di ba? Ang Old Testament, nahati sa dalawang Bible, no? Old and New. Ang Old ay from Genesis hanggang Malakay. So, blueprint yan. So, lahat na nakasulat dyan, blueprint. Kaya, hindi mo pwede na ibukod yung Old Testament, ay hindi, dito lang ako sa New Testament. Amen. Kasi may mga tao, may mga preacher, may mga so-called Christian na sineset aside nila yung Old Testament, lalo yung Malakay. Di ba? Lalo pag yung pumunta ka doon sa Malakay 3. Yeah. Meron akong tinetestify sa inyo, no? Hindi to chismis, kundi ito totoo. At I believe na we can judge. Hindi yung judgment doon sa Great White Throne. Iba yun eh. Hindi rin yung judgment sa mga court. Iba din yun. Pero we can judge according to the Word of God. Kapag meron kang knowledge sa Word of God. So, kapag wala kang knowledge sa Word of God, hindi ka pwedeng mag-judge. Hindi ka pwedeng magsalita ng paghatol kung wala kang knowledge. Kung ang buhay mo, wala sa blueprint. Tama? So, kailangan, kung magja-judge ka, according to the Word of God, dapat yung buhay mo naka-blueprint. Nasa blueprint. Amen? Kaya I don't care kung ikaw ay may kakayahang mag-preach, mangaral, magsalita, mag-share, o mainam ka, magaling. I don't care. Ang titingnan pa rin, at the end of the day, at the end of your life, ay yung blueprint. Yung nasa blueprint yung buhay natin. So, makita natin, Genesis to Malakay. Kaya merong mga grupo, may mga ministro na i-disregard nila yung Old Testament. Amen? Dahil nga, dito lang tayo sa New Testament. Okay? Kaya merong isang anti-message believer na kung saan pagdating sa Malakay ay hindi niya na pinaniniwalaan yung pastor niya. Doon siya naniniwala kay Eli Soriano. Di ba? Kasi sabi nung ang turo doon sa dating daan ay yung Old Testament, yung Malakay 3, sa Old Testament lang yan. Di ba? Dito tayo sa New Testament. Wala na yan. Inalis na yan. Dahil kautusan yan sa Lumang Testament. So hindi nila nire-regard yun as a blueprint. Yung Malakay chapter 3. Amen? Kaya naman, dahil nga, hindi naman talaga siya genuine na message believer, that's why, naniniwala siya doon sa ibang mga nangangaral outside pa sa tinatawag niyang pastor. Diba? Ang pastor, mga kapatid, ay tagapagpakain siya ng isang local congregation. Siya lang ang tanging tagapagpakain. Walang, di ba? Naturally, wala namang ibang tagapagpakain eh ng mga tupa. Di ba? Kundi tanging shepherd lang eh. Di ba? Kung mayroong mang shepherd sa ibang lugar, hindi siya tagapagpakain ng kanyang mga alagang tupa. Tama? Kung may isang local pastor, hindi siya tagapagpakain ng isang ibang local church. So meron lang isang tagapagpakain, mga kapatid, ay walang iba, kundi ang pastor ng isang local church. Now, merong fivefold ministry, outside sa pastor, merong tinatawag na teacher, evangelist, apostle, prophets. Iyon ay to edify. Yung lima na yon, to ma-edify. Ibig sabihin, kung merong teacher, merong apostle, merong sa isang local church, merong mga ganong gift, yung lima na yon, yung apat na yon, to edify yung local church na yon. Pero meron lang isang talagang
may specific ministry na magpakain ng isang kawan, kundi yung pastor. At ang local church, meron lang siyang isang tagapagpakain, kundi yung kanilang local pastor. Tama? Ako ay local pastor dito sa TNT. Ito lang yung pinapakain ko. Wala akong ministry na pakainin naman yung local churches kasi hindi yun yung ibinigay sa akin na gampanin. Hindi ko pwedeng pakialaman. At ang mga local assembly naman, ang mga believers, meron lang silang isang tagapagpakain. Now, yung fivefold ministry is to edify the body. Amen? Kaya mahalaga na maunawaan natin na merong pastor sa bawat local assembly na meron siyang pinapakain na kanyang local church. Kaya hindi pwede naman na marami tayong kinakainan. Okay? Hindi naman ibig sabihin na bawal, pero meron tayong isang dapat na kinakainan lang. Okay? At kung hindi pa natin naunawaan ang mga mensahe dito, mahalaga na mas higit nating pakinggan, unawain, bigyan ng time na makinig kung ano yung pagkain na kinakain dito. Bago tayo kakain sa labas. Bago tayo makikinig sa labas. Ako din, bilang pastor, hindi rin ako nakikinig sa ibang pastor kung ano yung mensahe nila, kung ano. Kasi, hindi ko pa nga nauubos pakinggan yung nababasa yung mensahe. Bakit ako ba makikinig sa mga, di ba? Mamaya, makopya ko eh. Mamaya, ang ganda ng breaking ni pastor makopya nga. Di ba? Kasi ganun din dito eh. Kapag sa tingin niya, napakaganda ng ganda ng breaking, kokopyahin yun. Diba? Yun lang, delikado. Okay lang sana kung talagang sigurado ka na nasa mensahe. Paano kung wala? Diba? Kaya ako, ay hindi ako nakikinig sa ibang mga grupo ng kanilang mga preaching na pakikinggan ko yung preaching nila sa YouTube o sa Facebook Live. Kaya that's why hindi tayo nagpe-Facebook Live eh. Tama? Bakit? Dahil ang mensahe dito sa local church ay for his local church lang. Yun ang ibinigay eh. Hindi ito ibinigay para sa buong mundo. Ngayon, kung gusto nyong mag-share sa buong mundo, ibang ministry naman yun. Yun ang evangelist missionary ministry. Punta ka kung saang lugar ka dalhin ng Panginoon, ipangaral mo sa buong mundo. Pero pagdating sa local church, sa mga churches, meron niyang order. At naghahanda yan kung ano ipapakain niya sa kawan, sa local churches. Hindi yung ipapakain niya sa buong mundo. And that's why, para sa akin, dito sa TNT, I don't agree na live ako sa Facebook. Kasi, para sa akin, merong ibinigay na mensahe para dito sa local church na to. Amen? At kaya naman nire-record sa YouTube para kung dumating ang time na humaba pang panahon, ay merong mensahe ang TNT. Amen? At kung merong itatayo ang Panginoon na ibabangon ng mga magpapastor, at kung tayo ay wala na, di ba? Ay meron ng mensahe, kagaya ng mensahe ni Buddy Banham na preserve siya sa pamamagitan ng audio recording. Amen? Kaya, ang blueprint lagi ay Word of God. So, napakabigat itong salita na ito na blueprint. Dahil ito'y titingnan talaga kung totoo talaga na tunay kang mananampalataya. At hindi mo pwedeng alisin si Malakay 3. Hindi mo pwedeng alisin yung Genesis. Hindi mo pwedeng alisin ang Old Testament at dito sa Testament. Hindi. The whole Bible, yun yung blueprint. Okay? Kaya mahirap na hindi tayo sumusunod kung ano lahat yung mga detalye sa blueprint. Diba? Kailangan sundin mo yan eh. Diba? Yung mga detalye dyan. Kaya yung foreman, kailangan yung foreman marunong din magbasa ng blueprint. At pag hindi niya naintindihan yung blueprint, pupunta siya kay engineer.
Di ba? Tatanungin yan. At si engineer naman, i-inspection niya kung yung foreman, nasusunod niya ba kung ano yung nasa blueprint. Pag hindi, sigurado yan. Stop muna yung gawa. Or patitibagin o tibagin yan. Wala yan sa blueprint yan, foreman. Kaya yung mga engineer, talagang kumukuha sila ng mga foreman na kung saan ay marunong sumunod sa blueprint. Amen? Kaya napakahalaga ng mensahe ito sa umagang ito na maunawaan natin, we're building a building at yun ay building of God at ang blueprint ay ang salita ng Diyos. Okay, so yan na introduction pa lang. At nung ginagawa ko to, itong PowerPoint na to, ito lang yung inspiration na dumating sa akin, itong quote na to. Yung we're building a building of God. So yan lang inspiration. At nagsimula yan nung Sunday evening dahil pag Sunday evening ay usually talagang nag-iisip ako, nagpipray ako kung ano naman yung mensahe. Amen. Hindi kasi ako yung pastor na copy-paste. Hindi ako yung pastor na umaasa sa ministerial meeting. Kung ano yung mai-present sa ministerial meeting, kukopyahin ko, then yun na ituturo ko sa pulpito. Hindi ako ganong klase. Amen. Dahil napakalawak ng mensahe. Hindi ko pa nga nabasa lahat eh. Di ba? Bakit ako mangongopya sa mga ministerial meeting? Eh paano kung mali pa yung himay? Di ba? At hindi rin ako masyadong nag-a-attend. Maliban na lang pag may mga special request na pwede bang may-invite ka namin, makapag-present ka. Of course, nag-giveaway tayo. Pero kung wala naman tayong gagawin doon, hindi tayo magpe-present, para sa akin, that's wasting time. Diba? Kaya, nung aking inumpisahan, nung Monday morning, at nagbabasa ako, ay nabasa ko itong The Stature of a Perfect Man. Kaya dito tayo kukuha ng mensahe natin, The Stature of a Perfect Man. Sino nakabasa na nito? Sino na ilang beses yan na napakinggan? Doon sa pinanggalingan nating church, ilang beses na tinuro ito eh. Di ba? Maraming beses siya pakinggan. Pero, hindi ko naunawaan yung details by details. Alam ko lang, Stature of a Perfect Man, pero hindi ko talaga siya naunawaan ng talagang malinaw. Okay, so, kapag pumunta kayo sa Branham.org website o sa Voice of God Recording, doon sa documents nila ay meron kayong makukuhang file. Yan. Isumpa natin. Yan. Yan yung copy of the drawing ni Brother Branham na dinraw niya sa kanyang chalkboard. Okay, nag-drawing sa chalkboard si Brother Branham. Yan ang dinrawing niya. So yan yung copy ng drawing that Brother Branham drew on his chalkboard onto which he refers throughout his message. Yang stature of a perfect man. Okay? So makita nyo dyan na parang pyramid. Amen? Yung kanyang structure dyan. At makita natin dyan, mga nakasulat dito yung mga 7 church ages at yung 7 messenger. At makita natin dito yung the very scripture na ginamit niya yung 2 Peter 1 up to 8. So kapag pumunta kayo dyan sa Branham.org sa document, yan naman, isa yan sa mga makikita niyong files. Okay? Now, basahin natin yung scripture na ginamit niya. Yung 2 Peter chapter 1, verse 1 to 7 na lang. Okay? At tayo magpipray para tayo may makapagsimula na sa mensahe ngayon, sa message na to. Okay? Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace
be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as his divine power that hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that had called us to the glory and virtue, whereby given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to your virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. Yan yung scripture. So, tayo muna yung manalangin. Dakilang Ama, kami nagpapasalamat sa umagang ito na pinagkaloob mo at sa mga blueprint na aming binasa sa umagang ito. Ang 2 Peter chapter 1. Nawa, Lord, ikaw siyang maghayag sa amin, magpaunawa sa amin sa scripture na to at sa mensahe na aming pag-uusapan at mapapakinggan. Kahabagan mo ang bawat isa, panandalian na kami, Lord, muna ay makiisa sa iyo upang maunawaan namin ang iyong salita. Kahabagan mo kami, patawarin mo kami in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. God bless you. Now, sa introduction, datin munang basahin muna yung mga paliwanag iba-iba doon sa scripture na binasa natin. Kaya sabi niya, now let that soak real deep now. Let me read the 4th verse again para so you won't miss it. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises. So merong ibinigay sa atin na exceeding great and precious promises. By this, these promises, sabi niya, we might be partakers of the divine nature. Yeah. Having escaped the corruption that is in the world through lust. So yung corruption ay sa pamamagitan ng lust. Amen? Yung corruption ng mundong ito. Amen. At naalala ko itong testimony ni Brother Rolly kanina na kung saan ay he decided na mag-resign, no? O mag-stop doon sa work na binigay sa kanya doon sa munisipyo na kung saan ay nag-duty siya at nakita niya yung politics doon, no? And I believe politics is corrupt. Amen. So para makatakas ka doon at hindi ka mahulog sa lust, kasi pwede kang magkaroon ng lust, yung lust of money. Diba? So he decided na mag-stop o iwan yung position na ibinigay sa kanya. And that's, I believe, yun ay divine nature of God. Na nakita mo kung ano yung tama at mali. Kaya mahalaga na meron tayong blueprint at kailangan yung blueprint nagre-reflect sa atin para makita natin. Diba? Kung tayo ay partakers ng divine nature, alam natin yung mga corruption. So mag-i-escape tayo doon. So I believe at gusto kong saluduhan si Brother Rolly na nag-escape siya sa corruption ng mundong ito through lust. Amen. So God bless you, Brother Rolly. 37, see the world. We've escaped that now. He's addressing this to the church. That's why we're here this morning, is to find out what is the way. What is God's requirements? There's not a person in here that loves God, but wants to become more like Christ. Tama? Di ba yun ang gusto natin? Hindi lang dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Hindi lang
mahal natin ang Diyos, kundi nais natin na maging become more like Christ. Every Christian, sabi niya, I'm an old veteran. Look at brother and sister Kid here. They are probably the oldest in the building. But if I ask them, what is your heart's desire? Ano ba ang desire ng puso mo? It be closer to God. Yun daw yung desire ng puso. Na maging mas malalim, maging mas malapit sa Diyos. When you learn of Christ, there's something about Him that's so loving. You just try to get right into Him. Amen? So paano tayo magiging get right into Him? Nagbigay siya ng expression. Sabi niya, excuse this expression. I told my wife, here not long ago, silang dalawa ni Brother Branham, sabi niya, both getting old. And I said to her, sabi ni Brother Branham sa kanyang asawa na si Meda, do you love me like you used to? She said, I certainly do. And I said, I love you so much till I would like to take you, gusto kitang kunin at ipasok sa loob ko. Sabi niya, I love you so much till I would like to take you and pull you inside of me. Para ano? So we could just really be one more. Talagang isa na sila. Diba? Then sabi niya, multiply that by 100 million. I-multiply mo yon ng 100 million. And then you'll find out how that the believer who falls in love with Christ wants to get into Him. Diba? Doon daw natin makikita na mga believer na fall in love kay Kristo, nais nila na si Kristo ay pumasok sa kanila. Because, it's love. And here He's going to show us how that through these promises. So, malalaman natin sa pamamagitan ng mga pangako. Ano ba yung mga pangako nito? We might be partakers of Christ's divine nature. Yan pala yung mga pangako. Di ba? Na tayo ay maging partakers ni Kristo. Saan? Sa divine nature. This mortal body, how that we can be partakers. So, itong katawan natin, tayo mismo, paano ba tayo magiging partakers of Christ sa pamamagitan ng kanyang divine nature? Okay, hindi yung nature natin. Kasi meron tayong immoral nature eh. Di ba? Meron tayong carnal nature. Kaya nga, kailangan maging partakers tayo ng divine nature. Yan yung promises. Amen? I might say something here. The reason I believe now, someone got me all wrong. Diba? Here not long ago, I got a letter from the Ministerial Association. Sabi nila, that said that I believe we were soul-mated. Ina-accuse ng Ministerial Association si Brother Branham na iniwala o nagtuturo ng soulmate. Okay? And we must leave our companions if we're not soulmated to them. Na kapag hindi soulmated, iwanan mo. At mag-asawa ka ng panibago to marry another one that we were soulmated to. I said, I'm not guilty of a hearsay. So hearsay lang yon ng Ministerial Association. Amen.
I mean, I've always been against that. I don't believe in that. Certainly not. I believe that God give us a mate. Binigyan tayo. That's true. Then we become part of each other. That's right. And before a man gets married, he should think these things over, study it. A young man asked me the other day, said, you think I could ought to get married, Brother Branham, to such a girl? Brother Branham said, how much do you think of her? He said, oh my, I just love her. I said, well, if you're not going to live without her, kung hindi ka mabubuhay nang wala siya, you better marry her then. But if you can live without her, kung mabubuhay ka naman, na wala siya, huwag mong pakasalan. Ibig sabihin, di ba? Kung kaya kanyang kalimutan, amen, mabubuhay siya na hindi kanya kasama, you better not. So, but if it's going to kill you, you better go ahead and get married. I said, and so what I was trying to get to him, that if you love her so much, yung pala, yung ibig sabihin ni Brother Branham, kung talagang mahal mo siya. Now, right now, before you are married, everything is just fine and dandy. Diba? But after you get married, then the toils and trials of life come in. Yan ang mangyayari eh. Nung kinasal kayo, masayang-masaya, unang araw, pangalawang araw, isang linggo, isang buwan. Pero after you married, then toils of trials of life come in. Then, when you got to be so in love that you understand one another, when you are disappointed in her, ito na ngayon, nagkaroon na kayo ng problema, nag-away na kayo, na-disappoint ka na ngayon. At siya naman ay disappointed in you. You still understand one another. That's the way it is with Christ. You got to be so in love with Him till when we ask for something, pray tayo, humingi tayo sa Panginoon, dahil sabi ng Panginoon, ask and shall be given. Knock and shall be open. Then, when we ask for something and He doesn't give it to us, hindi binigay ng Panginoon yung hinihingi natin, yung hinihiling natin. Amen? That doesn't shake us a bit. Kunyari, may pinag-pray ka. Pinag-pray mo, kinabukasan hindi naman gumaling eh. Diba? Pinag-pray mo, namatay. Ano ka sabi? Panginoon, sabi mo, pag mag-pray na may pananampalataya, sa'yo, pagagalingin, lahat ng lumalapit. Diba? The only way you can do that is to become partaker of His divine nature. Then you understand the reason He can't give it to you. So, kung tayo ay partakers of His divine nature, maunawaan natin yung mga situation. Bakit hindi gumaling? Bakit hindi ako, yung pinag-pray ko, bakit na blessing hindi dumating? Kaya kung hindi tayo partakers ng divine nature ni Kristo, hindi natin maunawaan itong mga bagay na to. Hindi tayo magmamature. Magreklamo tayo na magreklamo. Bakit magulo? Amen? Bakit may mga ganitong sakit? Bakit may mga tao namamatay, batang-bata pa? Diba? Hindi natin maunawaan. The only way you can do that is to become partakers of His nature. Then you understand the reason He cannot give it to you. Kaya kailangan partakers tayo of His divine nature. And look here, having escaped the corruption that is in the world through lust, escape it. See who it is to.
is to the church, them who are in Christ, has been exalted above these things, not exalted himself, but Christ wrote him up. Peter is saying, these people are, Peter is saying here, how that, we must be partaker of his divine nature. Each one of us trying to grow in the stature of God. Kaya merong stature of a perfect man. Di ba? Kasi kung hindi ganon, wala talagang perfect man. Kaya kailangan natin na we must be partakers of his divine nature. Na bawat isa sa atin ay mag-grow into the stature of God. Kasi sa stature natin as a man, di ba? Lalo lang kang magkukurap. Di ba? Sa mundong ito. Corruption eh. Kaya kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng wisdom, hindi binigyan ng wisdom si Buddy Rolly, okay lang kay Buddy Rolly yun. Di mo, sasahod ka ng 4,000, wala kang magagawin, mag-login ka lang, makikinig ka lang, sasama ka lang kung anong galaw ng mga politiko doon. Di ba? Kung hindi binigyan ng tinatawag na walang partakers of divine nature, magiging masaya ka lang. Doon, punta tayo doon, mangangampanya tayo. Sige. Bawat attendance, meron kayo 1,000, Buddy Rolly. Biro mo yun, sasama ka lang doon sa kampanya. Ikakampanya mo lang yung mayor doon. Di ba? Kapag nakapag-recruit ka pa, Buddy Rolly, may 1,000 ka pa. Diba? Ganun ang corruption. Diba? Kaya kung hindi tayo partakers ng divine nature, amen, magpapatuloy ka doon sa corruption ng mundong ito sa pamamagitan ng lust. Amen? Kaya meron palang stature of a perfect man kasi nga, meron talagang stature of a perfect man. Sino yan? Dito sa lupa. Meron bang perfect man? Meron bang stature of perfect man dito na nag-exist sa lupa? Meron kayo kilala? Di ba? Wala? May kilala ako. Ayan. Kilala niyo na. The stature of a perfect man. Meron talagang stature of a perfect man. Dahil nag-grow siya sa the stature of God. Amen. Yan. Stature of a perfect man. Meron talaga. Amen. At walang iba, sino? Si Lord Jesus Christ. Nung siya ay nasa human earthly ministry. Amen? Now, start tayo sa ating presentation. Yun na introduction lang. At anong oras na ba? Para alam natin yung oras. Anong oras na? Okay, so sana mga 1 oras na lang. Okay, at kapag 11:30 ay puputulin ko na, no? Ano nyo, kapag 11:30 puputulin ko na dahil mahaba ito. And dito sa 132, paragraph 132, nais kong basahin natin. A lot of people go up to the altar and pray and say, Lord, forgive me. Di ba? Yan yung unang ginagawa ng tao. Di ba? Akit sa altar, magpipray siya, tingin siya ng tawad. Then, susunod ay magkakaroon siya ng great experience of sanctification. Come upon them in things. Yung sanctification ay yung paglilinis, pagiging banal. Di ba? Then you have a great time, get up to the altar and shouting. Ito na ngayon na magsisigaw ka, Amen, praise the Lord, hallelujah, akit ka sa altar. At sasabihin mo, bless God, I got it. Anong ibig sabihin ng bless God, I got it? Kapag, ako ay born again na. Ako ay baptized na. Kasi meron na siyang, humingi na siya ng tawad sa Panginoon. Meron na siyang sanctification. Diba? At sumisigaw na siya, nagsisay na siya ng praise the Lord, hallelujah. Kaya, yung mga tao, sasabihin nila,
I got it. No. You just started, nag-uumpisa ka pa lang, to a place where you can grow. Di ba? Doon tayo lalago eh. Ano yung place na we can grow? Sa church. Amen? Pero, nagsisimula ka pa lang. Hindi mo pa talaga na-got it. You ain't done nothing yet. Wala ka pang ginagawa. The only thing you done is just lay the foundation. Yung pa lang daw. Now, you're going to build a house. Ito na. Kaya yung title natin, mga kapatid, ay yung we are building a building of God. Now, you're going to build a house and you pour the foundation. Diba? Pag magtatayo ka ng bahay, hindi ka maglalagay ng foundation. Kailangan magpupur ka ng foundation. You got the foundation to build your house on. Now, you got to build a house. Magtatayo ka ng bahay. A house, this foundation is first, what is the foundation of Christianity? Faith is the word of God. That's your foundation. So, sino yung house? Sino yung house dyan? Sino yung building? Sino yung itatayong building? Sino yung itatayong house dyan? Sino? Yung tao. Di ba? Hindi talaga yung magtatayo ka talaga ng building. Tayo muna. Yung mananampalataya muna talaga yung itatayo. Di ba? Eh, hindi pwede na gusto ko maging Kristiyano, magtatayo ako. Bibili ako ng lupa, magtatayo ako ng building. O yan, may church na tayo. O mga Kristiyano na tayo kasi may church tayo eh. Mga born again tayo kasi nagsisimba tayo sa malaking building. Di ba? Kaya yung house na itatayo, mga kapatid, you're going to build a house, you're going to build your house. My house, your house, your house. Kaya ano daw ang first foundation of being a Christianity? Faith. Amen? Faith is the word of God. That's your foundation. Then you begin to grow. Di ba? Then you start. Kisimula ka, you begin to add to this foundation. Magdadagdag ka. Amen? Kasi foundation pa lang eh. Okay? Ano idadagdag mo? Now, building a house, you put your uprights and everything else. Kapag nagtatayo tayo ng bahay, anong ilalagay natin? Yung mga tamang materialis. Di ba? Hindi yung mga substandard. Kung magtatayo tayo ng spiritual house, yung mga uprights ang gagawin natin. Aalisin natin yung mga iniquity. Dapat hindi tayo maglalagay ng iniquity. Amen? Kailangan, kung magtatayo tayo ng spiritual house, hindi tayo maglalagay ng mga maling materials. Alam natin yan, ano yung mga wrong materials? Mga iniquity. Amen? When you're building a house, you put your uprights in everything else. But I'm going to tell you how to build your spiritual house. So ano i-build natin? Yung spiritual house natin. So ang ilalagay natin, kapag magbibuild tayo ng spiritual house, ano yon? Yung uprights. Not iniquity. Amen? Hindi pwede na magtatayo tayo ng spiritual house, meron tayong mga iniquity. Okay? But I'm going to tell you how to build your spiritual house where God can dwell. Dahil nais ng Diyos na mag-dwell sa iyo eh. He wants to dwell in you. He wants to make you like Himself. Yan ang nais ng Diyos. Yan talaga yung yung sa message na Christ is the mystery God revealed, merong triple purpose ang Diyos, si Kristo. Diba? Kaya He wants to dwell in you. He wants to make you like Himself. Yan ang nais ng Diyos. He wants
you to be reflecting His being. Ang nais niya, magre-reflect ang Diyos sa iyo. Yan ang nais ng Diyos. Amen? Yan ang spiritual house na nais na itayo ng Diyos sa mga tao. You know, in the old time when they used to make gold, ano ang ginagawa nila? Before they had the smelter to burn it out, ano ba yung smelter? Yan yung smelter. Yung gold, tutunawin niya. Di ba yung gold? Okay, yan yung smelter. Pero, noong unang panahon, bago nila tunawin yung gold, ayan o, anong ginagawa ng gumagawa ng ginto o yung nag-ano ng ginto. Anong ginagawa nila? Ano man tawag dito sa atin yan, di ba? Panday. Yung pupukpukin nila. They used to beat the gold out. Beat the sludge out, the iron and copper and stuff out and just keep beating. Ayan, babalik rin ulit, papaluin na naman, babalik rin, papaluin na naman. Di ba? Bago nila dalhin sa smelter. Di ba? The Indians, yan, bago nila dalhin dyan sa smelter, yung ancient craft of gold beating, papaluin mo na ng papaluin yan. Paluin, baliktarin, papaluin, papaluin. Amen. When the one that was beating, yan, yung pumapalo, yan, kapag nakita niya na yung kanyang reflection na gaya ng salamin, ayan o, titigil na siya. Diba? Pero hanggat hindi niya pa nakikita yung reflection niya, papaluin niya to ng papaluin, babalik na rin papaluin ng papaluin. Diba? Para it was clean and clear enough till it reflected the beater. So pag hindi pa nagre-reflect yung sarili niya doon sa ginto na yon, hindi niya titigilan yun. Papaluin niya. Hindi pa nilalagay sa smelter, ha? Wala pa. So when the one that was beating could see his own reflection like a mirror in it, it was clean and clear. So dapat, malinis tayo at clear. Maliwanag. Walang mga question mark. Amen. So doon pala, mga kapatid, sa beater, papaluin tayo ng papaluin hanggang maalis yung mga copper, yung mga iron, yung ibang mga elements na nakakabit doon sa gold. Okay? That's the way God does. Yan daw yung ginagawa ng Diyos. He takes the gold that He has found in the earth and He beats it sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, ang magbi-beats pa rin, mga kapatid, sa gold ay Holy Spirit pa rin. Work of the Holy Spirit. Turn it over and over and over and beating it until he can see his reflection. Hanggang makita niya ang reflection niya. Kaninong reflection yon? Hindi actually yung reflection mo, kundi yung reflection ni Kristo. Yung blueprint. Kaya hindi mo talaga pwedeng putulin na dito na ako sa New Testament, brother, ha? Ito lang yung aking blueprint. From Old to New Testament, yan yung blueprint. Yan dapat yung reflection. Kaya brother, hindi nagre-reflect sa blueprint yung buhay mo. Oo nga. May gift ka na mag-preach. May gift ka na mag-share, mag-testimony. You have gifts. Pero hindi nagmamatch sa blueprint. From Genesis to Revelation ng buhay mo. Diba kaya nga sabi ni James, hindi lang tayo dapat hearer of the word, but doer of the word. Amen? Kaya that's what we're supposed to do. Reflect the Son of God. And now we're supposed to do His work. Ano yun? John 14:7. He that believeth on me, the works that I do, he shall do also.
you're beginning to reflect the works of Christ. Sisimula ka na ma-reflect yung mga gawa ni Kristo. Tama? Hindi yung picture ni Buddy Branham. Picture ni Jesus Christ. Yung mga gawa. Amen. But so many of us, ano daw? Try to do the works of Christ before the reflection of Christ in us. Minamanufacture lang natin. Wala pa yung reflection, sinusubukan natin na gayahin. Di ba? Wala pa yung reflection eh. Eh gagawin mo, magta-try ka ngayon. Subukan ko nga. Kahit wala pa yung reflection, susubukan ko. Di ba? Kaya ano mayayari? Mapapagod ka rin. Hindi ko pala kaya. Ganon din mga kapatid. Yung iba sinusubukan lang eh. Pero pag dumating ang time, wala. Hindi niya itutuloy. Kapag nangako ka sa Panginoon at meron kang ipinangako sa Kanya na gagawin mo itong isang bagay na to, yung promise na yun dapat selyado yun ng pananampalataya. Hindi pwede subukan ko nga, baka pagpalain ako ni Lord pag nagbigay ako. Diba? When you give a promise to God, siguraduhin mo na nandun na yung reflection bago ka mag-promise. So pag wala pa yung reflection ni Kristo, diba? Doon magkakaroon ng problema. Kasi hindi mo na kaya ituloy eh. Yung pangako mo kasi wala ka pala yung reflection. No? Kaya sabi niya, but so many of us try to do the works of Christ before the reflection of Christ in us. So kailangan hintayin natin. Amen? Huwag yung susubukan ko nga. Kasi sabi sa Bible, di ba? Subukan nyo. Amen? Kaya now, there's the trouble. We find those things happening. Nangyayari talaga yan. Di ba? At na-experience natin. Ako na-experience ko yan eh. Di ba? Nung ako'y nandun pa, na-experience ko din yan. Kaya, yan ang nagiging trouble natin. Yan ang nagiging trouble ko noon. We find those things happening. You know it. I know it. We see this. Alam mo, alam ko. Kasi na-experience natin yan eh. At na-stumble tayo along the road. Amen? We find the scrap heap of minister. Alam din natin. Nakita din natin yung mga unwanted things. Pag unwanted things, mga hindi mo na kailangan mga bagay, anong tawag na dyan? Anong tawag na? Anong tawag na sa scrap? Basura na, tatapon na, junk shop na. Kaya, makita natin, we find the scrap heap of ministers. May mga unwanted things na mga ministers. Hindi naman kailangan talaga eh. Diba? Hindi mo kailangan na gawin ang bagay na to. Hindi mo kailangan na magpatali. Hindi mo kailangan na magmakaawa. Diba? Hindi mo kailangan na sulatan ng sulatan. Diba? Para padalhan ka ng salapi. Ang problema, nung pinadalhan, hindi bahay ng Panginoon ang itinayo. Ang itinayo yung bahay niya. May ganong ministro. Kasi, ang tawag dyan sa isang ministro, hingi ng hingi sa mga scrap heap of ministers. Maraming ganyan. Mahilig manghingi. Kaya yung mga foreign minister, ang tingin sa mga minister ng mga Pilipino, mga pastor dito, mga mukhang pera eh. Lahat ng pupuntahan namin eh. Bago kami umalis eh. Hinihingian kami ng pampatayo ng simbahan. Pero yung iba, hindi tinatayo ng simbahan. Yung iba, hinahati, yung kalahati. Ipatatayo yung kalahati, pera niya. We find the scrap heap of ministers. Mga Christians, find along the road, it's because they didn't go into it right. Bakit? Kasi, hindi pa naging partakers. Kaya, ano nangyayari sa kanila? Nabubuwal. Nabubuwal tayo kasi hindi pa talaga tayo naging partakers eh.
sinusubukan natin gawin yung mga bagay na ginawa ni Kristo bago dumating yung reflection. Amen. And that's why I'm here this morning to try to teach this little church. Ganon din ako. To try to teach this little church. And myself, kasama si Buddy Banang, kasama din ako. Tuturuan ko rin yung sarili ko, tuturuan ko kayo, ang congregation na to, tuturuan ko sa how that we can become the dwelling place of the living God. So ano yung tinatayo? Ano tinatayong building dito? The dwelling place of the living God. Sino yan? Now, here is what we do. What's the first thing? Faith and be born again. That's the laying the foundation. So kailangan talaga, meron talagang laying foundation. Eh. Amen. Yun daw muna. Okay? Wala muna mag-cellphone. Lahat muna makinig. Diba? Bitawan ng mga cellphone. Makinig tayo kasi nga ito ay mensahe ng Panginoon. Ito ay ibinigay ngayon. So lahat ng cellphone ay bitawan muna. Okay? Sabi niya, laying the foundation. Ano yung foundation? Faith. Faith is the word of God. That's your foundation. Okay? Then, ano susunod? Then, add to your faith, to your foundation, ano? Sabi ni Peter, virtue. Okay? Then, to your faith, add virtue. So, meron kang idadagdag. Okay? Kaya hindi pala ganun kadali na magtayo ng spiritual house. Hindi katulad ng pagtatayo ng talagang literal na house, na building, madali lang eh. Kapag may pera ka, at madali din magkaroon ng pera. Sumulat ka lang. Kay American missionary. Sumulat ka lang sa mga British missionary. Diba? Pumunta ka lang doon sa Amerika. Mag-ikot-ikot ka doon. Pumunta ka doon sa Great Britain, huwag Africa, ikaw hihingian doon. At pumunta ka Africa, kailangan marami kang pera. Kasi mas mahirap pa sa Pilipinas yun eh. Yung mga simbahan doon sa mga di ba? Kaya kailangan may pera ka doon. Katulad dito, kailangan may pera ka. Di ba? Kapag foreign missionary ka dito sa Pilipinas, kailangan may pera ka. Di ba? Kaya napakadali lang mga kapatid magtayo ng building. Meron na nga nag-alok eh. Inakbayan pa ako eh. Pastor Joe, kung kailangan mo ng magpatayo ng church building, marami akong mga kaibigan na makakatulong sa atin abroad. Di ba? Ayan na. Kung pinagbigyan natin yun, kung pinagbigyan ko, kung tinanggap ko, may church building na, napakadali. Kaya maraming mga end-time churches dito may mga building na. Diba? Hihingi ka lang sa missionary. Amen? Kaya sabi niya, then to your faith, idagdag mo ang virtue. Add virtue. Ano ang virtue? The Bible said, we read over here in the book of Luke. Okay? Anong eksena yan sa Bible? Meron isang babae dyan. Di ba? Yeah, dito sa book of Luke, where it said, virtue went out of him. Merong virtue na lumabas kay Jesus. Bakit may lumabas na virtue kay Jesus? Bakit? Bakit sinabi niya na may virtue na lumabas sa kanya? Dahil merong pumipo sa kanyang laylayan. Di ba? Sino yon? Yung babaeng inaagasan. Amen? Babaeng may sakit. Amen?
Yung babae na yon, siya mismo yung pumunta doon kay Jesus. Alam niya, nandun si Jesus, kaya kahit alam niya na crowded yung area na paikutan ng mga tao si Jesus, nagpumilit siya. Di ba? Hindi hadlang yung crowd. Kaya pinilit niya, maaaring sumuot-suot siya doon sa mga paanan ng mga tao na yun, ng crowd, para mahipo lang yung laylayan ng ating Panginoon. At makita natin, nung mahipo ng babae, yung laylayan ng ating damit, na laylayan natin Panginoon, gumaling, di ba? Tama, gumaling. At sabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? Sabi ng mga apostol, Lord, siksikan ng mga tao, tapos sasabihin mo, sino umipo sa iyo? Sinisiksik na nga tayo ng mga crowd. Bakit? Bakit sinabi niya na, kasi merong kapangyarihan na lumabas sa kanya. At yung babae na yon, merong first foundation. Ano? Faith. Kaya nagpagaling sa kanya, sa babae, yung kanyang pananampalataya. Hindi niya naman pinatawag, tawagin niyo nga si Lord Jesus Christ para ipag-pray ako. Hindi. Kundi siya mismo, kahit mahinang-mahina na siya, kasi ikaw ba naman inaagasan ng dugo, pag hindi ka pa naman hina eh. Di ba? Pumunta siya doon sa ating Panginoon at sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng ating Panginoon. Di ba? At yung virtue went out of him. Okay? Kaninong virtue yun? Kay Christ. Amen. So merong virtue si Christ. Amen. Ano ba yung ibig sabihin ng virtue? Ano ba sa Tagalog ang virtue? Kapangyarihan. Strength. Di ba? Power. Eh sabi niya, kung si Kristo, si Jesus, virtue went out of him, at kung gusto nating maging katulad ni Kristo, kaya Christian eh. Di ba? Kaya mahirap din yung, Christian ako, Christian ako. Pag sinabing Christian ako, you are going to be like Him. Dapat naiintindihan natin yun kapag ano ka ba, Brad? Christian ako. Di ba? Ang ibig sabihin ng Christian, to be like Him. If we're going to be like Him, we must have virtue. Dapat meron ka ring virtue. Di ba? Para pagka may mga tao na gusto magpa-pray sa'yo, tama? May lalapit sa'yo, gusto magpa-pray sa'yo, pupuntahan ka nila, hinahanap ka nila, magpapa-pray sa'yo, naghihingi sila ng prayer request, dapat may virtue tayo. Katulad ni Kristo. Kaya gumaling eh. Di ba? Yung babae may faith, si Jesus may virtue. So kung tayo naman ay gusto nating katulad ni Kristo, dapat meron tayong virtue. Kaya sabi niya, add to your faith, virtue. Kaya nga, then we must have it to be like Him. Kung wala tayong virtue, hindi tayo katulad ni Kristo. Kasi si Kristo may virtue. Di ba? Kaya meron kang idadagdag sa first foundation. Yung foundation ng spirit house mo, spiritual life mo. Dapat meron tayong virtue. If we're going to be like Him, we must have virtue, then we must have it to be like Him. Okay? So ano ba yung virtue na yan? Kapangyarihan ba yan? Pagka pinag-pray ko, galing kagad? Hindi ganong virtue yan. Na kapag pinag-pray ko yung may sakit, katulad diba na pinag-pray niya, nawala na yung cancer. Hindi ganong iniisip natin. Okay. Diba na, kapag may mga tao na magpa-pray actually sa kanya, pupunta sa kanya, tatawag sa kanya, hindi naman siya agad-agad pumupunta sa ospital eh. Meron nga, ilang beses siya tinawagan eh. Siya kaakulit sa kanya, pinuntahan niya na lang. Pagdating niya, patay na yung pasyente. So pinag-pray niya na lang, napatay. Pero, tinatawag siya na ipag-pray yung taong may sakit nung buhay pa. Nung pumunta siya, patay na eh. Pinag-pray niya na lang. Kaya hindi ganun yung healing power.
Diba? At kapag merong nga sumusundo sa kanya, mag-pray muna siya kung sasama siya o hindi. Diba? So, kailangan masigurado mo na meron kang virtue. Ganon din ang propeta. Nagpipray muna siya. Minsan, kinuha na siya ng ticket para sumama doon sa isang bansa para ipag-pray. Eh sabi niya, magpipray muna ako. Diba? Hindi agad-agad siya sugod eh. Diba? Na kapag sinabing, oh, pag-pray mo may sakit. Saan na may mga sakit dito? Pag-pray ko. Diba? Hindi totoong virtue yun. Amen? Because virtue went out to him, to the people. So dapat, kung tayo ay Christian, meron tayong virtue. At hindi yung virtue na kapag pinag-pray natin, gumaling, virtue. Kapag hindi gumaling, walang virtue. Ganun ba? Yan, may pinag-pray ka, Brad. Hindi gumaling. Ibig sabihin, wala kang virtue. Kasi hindi natatapos lang sa virtue. May dadagdag ka pa rin. After ng virtue, pag add to your faith, virtue, then may dadagdag ka pa. Virtue. And before you can let it out, you've got to have it first. Oh, yun ang problema. Eh, paano kung wala kang virtue? Faith lang. Kailangan meron ka rin virtue. Kung wala kang virtue, ano yung ibibigay mo? You've got to have it first. You haven't got it, it won't come out. There's nothing for it to come out of you. Wala talaga, walang may lalabas. Talagang wala eh. Wala talaga, brado. Ayan, no? Oh, wala talaga. Butas nga yung bulsa ko eh. Wala talaga kahit 5. Kasi wala ka talaga. Ganon din ang virtue. Kung wala talaga, wala ka naman ilalabas eh. Kaya hindi mo pwedeng i-manufacture yan. Diba? At saan magagaling yung virtue? Amen? What if someone tried to draw virtue out of us? Paano kung merong manghihingi sa atin? Diba? And the check would return insufficient funds. Itinipo niya sa cheque. Diba? Binigyan mo ng tinatawag na cheque. O ito, 1,000 virtue. Nung dinala niya sa bangko, nung chinek yung cheque, insufficient funds. Kulang pala yung funds mo doon. Kaya ano mangyayari sa cheque? Talbog. Magiging check bounce. Di ba? Ibig sabihin, wala kang insufficient virtue. Kaya tumalbog ngayon yung binigay mo. Kaya kahit pa preacher ka, kahit magaling ka mag-preach kung wala kang virtue. Amen? Somebody looking at you as a Christian. Di ba Christian ka? Ba't wala kang virtue? Laging may blueprint. Akala ko pastor ka, bakit wala kang virtue? Ba't walang kapangyarihan? Pinag-pray mo yung inaalihan ng demonyo. Tinawanan lang ng demonyo eh. Hindi lumayas. Yung na-demon possess, hindi lumayas, tinawanan lang eh. Kaya sasabihin nila, wala to, mahina. Walang kapangyarihan. Tinawanan lang ng demonyo. Diba? Somebody looking at you as a Christian. And tomorrow, ngayon, Christian tayo. Diba? Christian tayo kasi dito tayo, umaatin tayo sa simbahan, meron tayong malaking simbahan, di ba? Yung mga churches, meron silang mga malaking simbahan. Sa mall pa nga, yung iba eh. Yung simbahan nila, sa loob ng mall. Pag pumunta ka doon, nakalagay din malaking tarpaulin, yung ang tawag doon sa code, yung code, yung i-scanin mo. QR code. Oh, tithes and offering. Yung QR code na eh. Di ba? Nakita ko doon diyan sa sa mall dyan dito sa Ayala Pilis. Meron isang Christian church dyan. Sa loob ng mall, nakalagay doon, touch and offering, laki. Yung QR code na. Di ba? So, bago ka pumasok, kailangan, i-QR code mo muna. Hindi ka papasukin pag hindi ka na-QR code. Ganon ka systematic doon. But yet, they call themselves Christians. Pero, makita mo, lahat, tapat Lahat gumagano, no?
Di ba? Somebody looking at you as a Christian and tomorrow see you out here carrying on like a sinner. Ito na ngayon. Oh, Brad, ba't ka nandito? Ba't nandito ka sa trabaho? Akala ko Christian ka. Ba't ka pumasok ngayon? Linggo ngayon, pumasok ka. Akala ko Christian ka. Wala sa blueprint yung ginagawa mo, brother. Kami okay lang, unbeliever kami, kaya trabaho kami ng trabaho kahit linggo. Di ba? Oh, ba't nandito ka sa Boracay? Linggo ngayon na. Di ba? Akala ko Christian ka. Wala sa blueprint yan. O, ba't nandito ka sa meeting? Ba't nandito ka sa training? Nandito ka sa training na, sa training. Brother, akala ko Christian ka. Wala sa blueprint yan. Ba't nandito ka sa negosyo mo? Wala sa blueprint yan. Di ba? Kaya merong tumitingin sa atin na sa Christian. Hindi lang ang Diyos, kundi yung mga tao na nakakilala sa atin na when we confess toward them na tayo ay Christian, tayo ay bride, tayo ay message believer, tinitinang kanila at iiling-iling. Akala ko Christian to. Bakit? Kasama ko siya. Di ba dapat nasa simbahan siya? Dapat nakikinig siya sa salita ng Diyos. Dapat umaawit siya, dapat, di ba? Pero nagbibidyoke din dito eh. Di ba? Kaya somebody looking at us as a Christian and tomorrow see you out there carrying on like a sinner. Ano yan? Yung mga pananamit natin. Di ba? Lalabas tayo. Yung pananamit natin, gaya ng mga worldly, immoral dress. Kaya somebody looking at you as a Christian. Di ba? Nakita na ng Diyos yan, kaya hindi ka naman, hindi, yung mga tao. Somebody looking at you. Not much virtue can be drawn from that. So, kung hindi ka nakapattern sa blueprint, wala ka talagang virtue. Di ba? Carrying on like a sinner, wala ka lang virtue. Tomorrow, you see you out here. Lumabas ka ngayon. Naglabas mo sa church, kinabukasan, carrying on like a sinner. Talagang walang virtue kahit na nagsisimba ka linggo-linggo. Kahit kino-confess mo na Christian ka, kahit malaki pa ang simbahan mo, di ba? Not much virtue can be drawn from that. Kasi wala sa blueprint. Virtue must be in us. Yun pala. Kailangan dapat meron tayong virtue talaga eh. Until we get virtue, then when we get true virtue, we can add it to our faith. So kailangan yung true virtue talaga. Tama? At yung virtue na yon, hindi yun yung sarili mong virtue. Yung virtue na yon ay galing sa Diyos. Galing sa blueprint. Yung virtue. Then, anong susunod? After na may dagdag natin yung virtue, anong susunod? The next foundation wall ay diba? Yung virtue must be in us. Sabi niya, now first you must have faith. Faith alone won't do it. Kaya, kailangan add virtue to your faith. You must have virtue in order to add in your faith. Now, then it might be the reason you don't have it because many churches of today teach you don't have to have it or the days of its past. Kasi may mga churches, lalo yung mga nasa grupo ng mga Baptist, amen, na the days of miracle is past. Tapos na yan, yung miracle is of past, tapos na yan. Kaya hindi na sila after sa tinatawag na divine healing faith. Kaya dito sa end time, hindi na tinuturo yung divine healing eh. Diba? Kasi nga, first po lang yan. Diba? Dito tayo sa 7 thunder. Revealed sa akin ng 7 thunder. Ano 7 thunder? 7 seal. Diba? First po lang yan, yung divine healing faith. Kaya pati mga end time churches, kasama din yan sa paniniwala na the days of miracle is past. Kasi ayaw nila ng first pool kasi first pool lang yan.
Diba? Dito tayo sa Seven Thunder, dito tayo sa Rapturing Faith. They don't have to have it. Only thing you have to do is just join church. Yan lang. Basta ako, membro ako ng church na to. Diba? Days is past. Virtue, anyone knows that the word virtue means? O, ito na. Kasi virtue tayo ng virtue. Anong ibig sabihin ng virtue? At kailangan meron tayo niyan. If virtue went from him, anong nangyari? Anong nangyari doon sa woman? Dahil sa virtue na lumabas sa kanya, anong nangyari sa babae? To heal the woman that was sick. He's expecting the same virtue in his church because he was our example. If he had virtue to give to the people, meron siyang virtue na ibinigay sa tao, ganon din ina-expect ng Diyos sa atin kasi Christian eh. He expect us to have virtue to give to the people. Paano yan? Brother Joe, pinag-pray ako. Hindi gumagaling eh. O hindi pa gumagaling eh. Wala siguro kung virtue. Kapag ka pinag-pray mo ang isang tao na may sakit at hindi gumaling kagad, ibig sabihin, walang virtue o may virtue. Kasi may mga pinag-pray tayo, ha? May gumagaling, may hindi gumagaling. Diba? Kaya ang tanong, may virtue ba tayo? Yung babae, mga kapatid, gumaling siya dahil mayroong virtue na lumabas kay Jesus to heal the woman that was sick. And what is virtue? Virtue is strength, power. So yan yung virtue. Anong power yan? Tignan natin, tuloy natin. Some of them don't even believe in power of God. Sabi nila, that's past. Only thing you have to do is just put your name on the book, membership, at magpabautismo ka. Either poured or sprinkle. Wala, tanggapin mo lang si Jesus Christ, magsimba ka lang sa simbahan namin, maging miyembro ka, magpabautismo ka, yun lang. Diba? But Peter said here, idagdag mo ang kapangyarihan, virtue, power. Peter is talking about building the house of God. Yan, we're building a building of God. The temple of God, fixing is to a place. So kailangan pala, meron pala tayong ipipix sa pagtatayo ng templo. Amen? Kaya pag magtatayo tayo ng spiritual house, ito yung mga promises. Amen? And after you have virtue, after you have faith, you must have virtue with it. Have virtue for the whole world. Katulad daw ni Jack, ano bang basa dyan? Jacko. Ho. Jack Ho. Once said, sabi ni Jack Ho, pumunta siya sa restaurant, at doon sa restaurant, merong great big menu. Binasa niya yung menu. Begin to read down. At nakita niya doon sa menu, merong T-bone sticks and things. So yun pinili niya. Diba? Kahit na ako, ito talaga yung o-ordering ko, yung T-bone sticks. Sabi niya doon sa waiter, I'll take T-bone. Sabi siya kanya, well, that was for day pass. Diba, nakarang araw pa yan, wala na kami T-bone. So, wala na kami T-bone, sir eh. So, pag ganyan, madidismaya ka na. Kasi nakasulat doon sa, di ba? Nakasulat doon sa menu eh. T-bone stick eh. Tapos, orderin mo, wala pala. So, dapat, hindi nila sinulat. Di ba? O kaya tinakpan nila. So, madidismaya ka ngayon. Di ba?
Ganon din mga kapatid, hindi pwede na wala kang virtue. Kasi Christian eh. To be like Jesus eh. Tapos wala kang virtue. Ay hindi, tapos na kasi ang virtue. Days of miracle is past. Seven thunder na tayo ngayon. Rapturing faith, hindi na yung healing faith. Kasi sa first po lang yan eh. Might as we lay the menu down and get out. So, ano gagawin mo? Wala pala kayo dyan eh. Sige, hahanap ka na ng panibagong restaurant. Diba? Kasi, yun ang gusto mo kainin eh. Kaya sabi mo, you might as well go where a restaurant has got something to eat. So, hahanap ka ngayon ng bagong restaurant. Ganyan ngayon ang mga churches. Di ba may mga churches na walang virtue dahil nga the days of miracle is past. Diba? Seven thunder na ngayon, brother. Healing lang yan eh. First full lang yan. Tapos na tayo dyan sa first full. Di ba? May doktor naman, may hospital naman, mayroon naman tayong card, may pera naman tayo eh. Magpabunot ka na ng ngipin dyan, o magpa-opera ka na lang sa doktor. Hindi na natin kailangan yan. Days of miracle is past. May pera ka, bumili ka ng gamot. Pupunta ka sa doktor. Meron kang health card, o yan, magpa-health card ka. Magpa-examine ka ng mga dugo mo. Di ba? Seven thunder na tayo ngayon. Di ba? And the spiritual man growing. So, sino yung nag-grow? Yung building? Dati, first floor lang. Ngayon, third floor na. Diba? Palakihan kasi ka ng simbahan ngayon eh. Diba? Tatawag na naman doon sa Great Britain, sa America. We need building enhancement. Development. Yan, tatawag yun. Pastor, marami na, malaki na yung congregation ko, dumami na yung mga membro ko, kailangan na namin palakihin ang simbahan namin. Diba? Kaya makita mo, after 2 years, may third floor, may fourth floor na. Kasi nag-grow yung building. Pero, walang masama doon kung ang spiritual man muna yung unang nag-grow. Tama? Yun dapat ang unahin natin. Kasi kahit gaano kalaki ng building, kung wala ka namang virtue, kasi hindi nag-grow yung spiritual man natin. Kaya mas gugustuhin ko pa na ang mga membro nag-grow spiritual kahit sa ilalim ng puno lang tayo magawain. Dahil yun ang tunay na building of God. Secondary na lang yung building. Yung construction ng mga material things. Kaya para tayo mag-grow, ano ang kailangan natin? Para mapalago mo yung building, ano kailangan mo? Pera. Kaya susulat ka ngayon doon sa simbahan. Susulat ka sa Troy, Ohio. Susulat ka sa Fairborn, USA. Para ano? Para pampagawa ng church. Diba? Binantayan ngayon ng kapitbahay na church. Ang nakita, yung bahay ang gumaganda eh. Hindi yung simbahan eh. Diba? Inuna kasi yung natural things. So bilang pastor, dapat inuuna mo muna yung spiritual man growing. Kailangan nakapokus ka muna sa spiritual life ng bawat member ng congregation. Kasi kahit na magpalaki ka ng pang-building, kung hindi naman na born again lahat ng congregation mo, magiging malaking building lang yan, pero walang spiritual doon. Diba? Pinapaganda mo lang yung building. Pero yung spiritual life nila hindi lumalago. Diba? Kaya kailangan, kung nasa church ka, need something to eat on. Meron tayong kinakain. Amen? Kaya pag wala kang kinakain nga doon sa tahanan, nahanap ka, pupunta sa kapitbahay. Wala kaming ulam, wala kaming pagkain. Di ba? Pupunta ka doon sa kaibigan mo, sa barkada mo, sa ibang tahanan, makikain ka kasi wala kang maikain eh. Di ba? Pero dito mga kapatid, marami tayong nakakain. Kasi direkta tayo sa mensahe. Kaya need something to eat on.
Kaya nga yung iba, di ba, na hindi dito miyembro sa TMT, di ba, nakikain dito. Kumakain sila kasi merong pagkain dito. Amen? At yung mensahe natin dito, nakakain ng ibang mga simbahan. Hindi lang nila alam na galing dito sa TMT yung pagkain. Di ba? Ang knowingly na dito pala sa TMT yung pagkain na yan. Yung pinagpepiestahan namin ng mga mensahe galing pala sa TMT na presentation yan. Amen? Kaya nga, kung gusto mo ng spiritual man growing, needs something to eat on. Kailangan meron ka talagang kakainin. And that's the Word of God. I believe every word of it. That's right, yes sir. Anong oras na? 11? Okay, bilis ako konti. He's got it. The church has it. The church of the living God that's built up into His perfect man and the knowledge of Christ. Now, you must have virtue. Okay? I said then, the first thing you know, there's somebody loves to smell the odor. Di ba ibig sabihin? May mga tao gusto talaga nila pabango. Wala naman sigurong tao na gusto niya mabaho. Di ba? Kaya gagawin niya, lagi siya magpapabango. Ibig sabihin, hindi sa selfish. Eh. Di ba? Pag nagpabango ka, hindi lang naman ikaw makakaamoy niyan, hindi mo maitatago yan. Kaya, he's got odor. Yung good odor, hindi bad odor. Before he can give you out odor, he has to have it. Before he can give you honey, he has to have it. Before he can give out beauty, he has to have it. Before you can give out virtue, you have to have it. So kung wala kang virtue, wala kang maibibigay. Kailangan, para makapagbigay ka ng virtue, kailangan meron ka nun. Katulad ni Kristo, ni Jesus. Nakapagbigay siya ng virtue doon sa sick woman dahil meron siyang virtue. Amen? Kaya adding to your faith, virtue. Yan. Then, sa pangatlo na lang tayo. Then, thirdly, you add knowledge. Ayun na. Idadagdag mo ngayon saan? Sa virtue ay knowledge. Anong knowledge yan? And then, thirdly, you add knowledge. Knowledge, now, that don't mean worldly knowledge. Diba? Kaya kahit gaano ka katalino, hindi yung knowledge na yun. Okay? Hindi yung achievement mo sa eskwelahan, sa trabaho, hindi yun. Yung worldly knowledge, sabi niya, sa Diyos yan ay ano? Foolishness to God. Anong knowledge ba yan? But knowledge to judge. So, kung meron kang knowledge to judge, from what? Knowledge to judge from what? From right and wrong. So, idadagdag mo doon sa virtue kasi hindi pwedeng may kapangyarihan ka tapos wala kang knowledge to judge right and wrong. Mamaya, mali ang hatol mo eh. So, wala kang virtue. Grabing virtue to, mali. So, marorong virtue ka. Kasi mali yung hatol mo. So, kung meron kang virtue, idadagdag mo, mga kapatid, ay knowledge. Yung knowledge na galing sa Diyos to judge from right, to judge right from wrong. Okay? Hindi pwedeng may faith ka, may virtue ka, tapos wala kang knowledge to judge right from wrong. Okay? So how do you judge it? If you got Christian knowledge with your virtue and faith, you have whether the word is right or wrong. You judge whether the word is right or wrong. If you can lay aside all your creeds and all your unbelief, everything that you claim you have done, then you have the knowledge to believe that God cannot lie. Now, you're getting knowledge. That's supreme knowledge. Hindi mo kailangan na na meron kang Bachelor of Science. Hindi yan yung knowledge na yan.
I mean, you don't have to have 4 degrees in some college or something like that to have it. Because all these virtues are given to you by God. So ang Diyos pala yung magbibigay sa iyo, kapatid, ng knowledge, ng virtue. To place upon the foundation, para ilagay doon sa pananampalataya mo. Kaya yung pananampalataya, package pala yan. Kaso, may proseso, may pag-grow. Okay? Kaya, to place upon the foundation of your faith, so kaya kung may faith ka, dapat meron kang virtue. Kung may virtue ka, dapat meron kang knowledge. Okay? Hindi yung 4 degree in some college, kundi yung virtues as given to you by God, that you might come to the full stature of a real living man of God. Yes, sir. And add knowledge, because knowledge of His Word, you must believe in it this way. Kasi kung wala ka rin knowledge of God, mahirapan mong paniwalaan eh. Amen? Hindi ka maniniwala talaga. Katulad ni Abraham, Abraham believed that nung siya ay 100 years old, he staggered not at the promise of God through unbelief. Look how ridiculous that the word look. Here's a man, 100 years old, looking for a baby to be born into his home by a woman naman, 90 years old. Diba? Si Sarah ay almost 50 years past bearing. Live with her since she was a young girl or teenage. And here he is, his life stream was dead. Patay na. Yung bahay bata ni Sarah, dead na rin. Kaya all hope is gone as far as it was hopes. But yet, against hope, he believed in hope because he had knowledge. Diba? He had knowledge, Abraham had knowledge that God, was able to keep everything that is promised. Pinangako ng Diyos yan eh. Yung healing, pinangako ng Diyos yan. Na para bagang mawawala ka na ng pag-asa, pero kung meron kang knowledge, because he had the knowledge that God was able to keep everything that He promised. Now, when you got it like that, then add to your faith. When you got true virtue, add to your faith. When you can walk out here on the street, live like a Christian, act like a Christian, to be a Christian, add to your faith when you have knowledge. You're getting to be pretty good man right now. You're coming up. What with? What with? With faith, then with virtue, then knowledge. See how it's building this man. So, sino pala yung building? Sino yung building? Yung building of God. We're building a building of God. Sino yan? Yung church building? Na pinag-aagawa ng mga pastor dito sa end time, ng mga Amerikano, invite ko yan. Kaya naawa ako dun sa, sa American missionary. Simula madaling araw, inabot na ng gabi hanggang madaling araw ulit. Inikot ang mga probinsya, ang kasulok-sulukan ng mga probinsya sa norte. Invite dito, invite na. Diba? Pero totoo lang naman, diba? Ini-invite mo lang para ipakita napakahirap ng church namin. Wala kaming malaking, diba? Kaya pagbalik ng Amerikano doon sa kanilang home church, ito yung mga bibigyan natin ng church building, pastor. Ito. So meron silang building fund. Padadala ngayon siya through Western Union. Meron mga pastor talagang yung pera ipadadala, ibubuhos. Pero karamihan, yung kalahati, ibubuhos doon sa bahay niya, yung kalahati, sa simbahan niya. Yung iba naman, kukuhaan mo na ng tithes. Church building fund, kukuhaan mo ng tithes. Love gift para itayo ng simbahan mo. Kukuhaan mo ng tithes. Ano yun? Miyembro mo? Kaya sabi nung
isang dating pastor, di ba? Binigay niya yung pera doon sa isang pastor para sa papatayo ng simbahan niya. Ang ginawa ng isang pastor, Pastor, tithes ko. Ha? Ba't ka nagbibigay sa akin ng tithes? Hindi naman tithes para sa iyo yan, para sa building yan. Dapat nga dagdagan ko pa eh. Napahiya yung pastor na yun. Kasi marami sa enta yung pastor, yung building pan na love gift ng isang church para makapagpatayo ng building, kinukuha ng tithes. Diba? Yan yung mga anong kanina ng mga minister, anong tawag yan? Scrap heap of the ministers. Hindi kinakailangan yun. Nagawin ng isang pastor yun. Yung pera na ipapatayo ng simbahan, kukuhaan mo ng tithes, unnecessary yun sa isang tunay na pastor. Lalo kung gagamitin mo sa pagpapagawa din ng bahay mo, hatiin ko yung 50, papagawa ko yung bahay ko yung 50, papagawa ng simbahan. Yun ay mga basura. Kaya we are building a building of God. Kaya gusto niyo ng mga malaking building, kahit dito sa Antipolo, maraming mga malaking building dito eh. Church building, marami dito. Mga malalaking pulpito, mga kumpleto yung mga gamit. Diba? May mga tinatawag na musician. Your gate, sabi niya, last na, to judge right. Diba? Kaya hindi pwede na huwag kang manghatol. Hindi. Kapag meron kang faith, meron kang virtue, at meron kang knowledge of God, you can judge. Hindi yung great white throne judgment. Sa Diyos yun. Yung kaligtasan ng tao, hindi mo pwedeng hatulan. Ibigay mo sa Diyos yun. Maging yung tinatawag na vengeance, ibigay mo sa Diyos. Pero kapag meron kang knowledge, meron kang to judge right. I-judge mo kung tama o mali. Di ba? To believe. Kaya sabi ko, mali ang ginagawa mo. Bakit? Meron akong knowledge. Di ba? Na mali ang ginagawa mo. O tama yung ginagawa mo. Bakit meron kang knowledge? Binigyan ka ng Diyos ng knowledge eh. Para hatulan yung right ay yung wrong from right o right from wrong. Judge whether it's right or wrong. O, di pwede. Di ba? Kaya sabi niya, maghatol kayo ng matuwid na paghatol. Amen. Whether I should serve a creed or serve God, judge whether it's right or wrong, sasabihin mo, mali ang turo nyo, credo yan eh. Di ba? Kahit hanggang great white throne judgment, tatayo ako, credo yan. Ano yung credo? Sinabi niya, Lord eh. Sabi ng propeta, perfection plus perfection plus perfection. Sabi na itong pastor na to, seed plus seed plus seed. So kahit hanggang great white throne judgment, Brother Junel, tatayo ako. Kasi yun ang sinabi niya. Di ba? Yung 7 seal, nasa loob ng 6 seal, sinabi niya yan eh. Di ba? Yan ay credo. Pwede kong hatulan sa binigay na knowledge of God from right. Sabi niya, you judge whether it's right or wrong, whether I should serve a creed or serve God. Amen? So lahat tayo, pwede tayong humatol sa pamamagitan ng knowledge of God. Pag sinabing mali, mali. Di ba? Pero kung wala ka knowledge, okay lang na may credo. Si pastor may credo, okay lang yun. Kasi pagka umalis naman ako diyan kay pastor na may credo, wala na naman akong simbahan. Lilipat na naman ako. Dito na naman ako. Di ba? Kaya, then you are beginning judge right, whether the preacher says the days of miracle is past. The Bible said Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Now, which you going to believe? Di ba? Kaya, hindi mo na kayo malaman eh. Kung kanino ka maniniwala. Pag wala kang knowledge. Amen? We are not building organization. Diba? We are not building an organization.
At sometimes, yan yung gumagapos sa mga ministro. Pag sinabi yan, punta tayo dito, kailangan punta ka. Pag hindi ka pumunta, yari ka. Wala kang ganun. I'm not here this morning to build an organization. Christ never sent me to build organization. Christ sent me to build individuals to the stature of Jesus Christ, that they might be the powerhouse and the dwelling place of the Spirit by His word. Build up the individual to that place. Not build an organization to greater denomination, but build the individual to sons and daughters of God. That's the idea. Add to your faith, virtue, to your virtue, at knowledge. Well, now, you're coming to a place. So, tama na yung lugar na tinatahak mo yung daan. Amen? And knowledge, not worldly knowledge. Yung worldly knowledge kasi it reason. Any kind of worldly knowledge, reasons. But faith has no reasoning. God reveals to you a certain thing is going to happen. Diba? Yung siguradong sigurado. Hinayag sa iyo ng Diyos, diba? Yung sigurado ng mga bagay na mangyayari. At isa doon ang rapture. Diba? Sigurado yun na mangyayari yun. Yung pag-agaw. Diba? Na kung saan, every scientist in the world could tell you it's contrary. It could not happen. You believe it anyhow. Naniniwala ka pa rin. Faith has no reasoning. Faith knows where it's at. Faith acts. Faith holds on. It can't move. Nothing can move it. I don't care whatever says this, that, the other. It doesn't move a bit. It stay right there. Wait. Don't make any difference. It stays right there. So yung pananampalataya mo, dagdagan mo ng virtue. Dagdagan mo ng knowledge. Kaya kapag mayroon tayong ipinadalangin na mga bagay, gusto namin na magkaroon ng ganitong malaking building, gusto namin na magkaroon ng mga ganito. May pinag-pray kang may sakit, kailangan yung pananampalataya mo, dagdagan mo ng virtue, dagdagan mo ng knowledge. At sabi niya, ang pananampalataya, it doesn't move a bit. It stay right there. Wait. Don't make any difference. It stay right there, manatili ka. Kaya sabi ko, wala tayo ibang magagawa kundi manampalataya at manalangin. Yeah. Diba? Maghintay tayo, maghintay. Pero yung paghihintay natin, hindi yung hoping na sana. Faith is positive. Pero hinihintay mo. Ito. Pero positibo ka na, mangyayari. Kahit sabihin po, anong pinaka-worst na disease that we ever had. Diba? Hintayin natin. Wait. Pero siguraduhin natin, yung pananampalataya natin, meron tayong kapangyarihan, meron tayong virtue. Amen? At lahat na yan, mga kapatid, makikita sa blueprint. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na may faith ako. Pag tinignan sa blueprint, wala sa blueprint yan Yung sinasabi mong faith. Amen? Now, knowledge, not worldly knowledge, but it's heavenly knowledge. Saan galing yung heavenly knowledge? Sa Word of God pa rin. Diba? Paano tayo magkakaroon ng heavenly knowledge? Ano yun? Makikinig tayo doon titingin tayo sa langit. Hintayin natin kapag ano yung tumutunog. Mayroong parang trompeta kami umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Malapit na ang Panginoon kasi may mga sounds of trumpet na Ang heavenly knowledge, mga kapatid, ay sa Word of God. Kaya kung wala tayong napapakinggan na Word of God, walang tunay na mga ngaral na may dala ng Word of God, di ba? Wala tayong heavenly knowledge. So ito yung mga binabasa natin
ito yung napapakinggan natin, ito yung heavenly knowledge. Ito yung add to your faith knowledge. Kaya wait, wait, wait. Ay, yung iba kasi nagmadali eh. Puro na lang online. kaya, kaya sumubok muna doon sa Makati. Oh, Brad, hindi ako makakatin. Bakit? Busy ako. Yung pala busy ng 2 linggo doon, umatin sa upper room sa Makati, sa simbahan sa Makati. At sabi doon sa kapatid natin, huwag ka maingay ha. Di ba? Amen. Walang heavenly knowledge. Walang virtue. Amen. Knowledge, not worldly, spiritual knowledge of, kaya ka mahalaga talaga yung mensahe. Mahalaga talaga yung ganitong pangangaral. Na direkta tayo, nakikinig, nagbabasa sa mensahe. So, ba't kailangan ko pang makinig sa ibang mga ngaral? Ba't kailangan ko pa makinig? Kung hindi ko pa naman nababasa lahat na napapakinggan. So, unahin ko munang pakinggan o basahin itong mga mensahe. Para kapag nakinig ako sa ibang mga ngaral, malalaman ko ngayon kung ano yung tama at mali. Malalaman ko kung ano ang kredo. Eh, ginagawa natin eh. Di ba? Nakikinig din tayo sa iba. Pero hindi pa naman natin talaga napapakinggan ng buong mensahe. Kaya hindi mo ngayon malaman kung ano yung tama at mali kasi wala kang knowledge. Pero kung nabasa na natin lahat ang mga mensaheng ito, then kapag nakinig tayo sa ibang mga ngaral, meron tayong knowledge to judge. Kasi hindi ako naniniwala lahat tama sasabihin yan. Di ba? Ang ganda ng mensahe niya, ang ganda ng preaching niya, ang galing mangaral. Kung hindi magre-reflect lahat ng sinabi niya sa mensahe, hindi magaling yun. Diba? Kaya ako wala akong nililift up ng mga pastor magaling mangaral, magaling mag-preach. Wala. Diba? Kung gusto niyo mga magagaling na preacher, punta sa denomination. Doon ang magagaling na preacher. Kasi may mga method yan. Yung art of preaching, yung modulation, ay mga magagaling talaga yan. Kukunin nila yung mga emotion mo, patatawanin ka, paiiyakin ka, patatawanin ka uli, paiiyakin ka, di ba? Paluluhain ka, mamaya patatawanin ka na naman. Di ba? Ang tawag diyan yung ano, art of preaching. Andun yung mga magagaling. Amen? Kaya knowledge, not worldly knowledge, spiritual knowledge of the word, knowing what God said, do what God said, that's right. Then if you got that and can believe all these things, that is the same, all these things the word says, it's true, you punctuate everyone with an amen. Add to your knowledge, virtue. Add to your virtue, knowledge. Add to your faith, virtue. Add to your virtue, knowledge. Yeah. So, dyan muna tayo magtatapos, mga kapatid. At meron pang 3 yan at yung panghuli, mga kapatid, yung love. So, hindi natin matapos to. So, next Sunday ay part 2 ng ating mensahe na building of God. We are building a building of God. Diba? So, faith, virtue, knowledge. So, God bless you all. At yan, pang-4 ay temperance. So, sa next Sunday na yan,